Ayan, palakpakan naman natin ng napakagwapo, very dashing, si Sir Ken Sagle. Ayan, isa din po actually si Sir Care sa ating Warriors of Wellness. Ayan, so kung hindi nyo lang matatanong, no, dito po sa company natin, meron po tayong mga wellness advocates na sinasabi. So sila po yung nagtataguyod talaga or nagbibigay ng awareness when it comes to health and wellness. Dahil syempre, ang ating kumpanya, no, ay nag-o-offer ng mga napakagandang wellness products. Palakpakan naman natin ulit si Sir Care. Ayan. So, ang sa inyong harapan po, no, ay si Miss Salen. Ayan, sabi nga po ni Sir Care, hello everyone. Grabe, ako po ay overwhelming ngayon dahil nakikita po ang mga kagandahan at kagwapuhan po ninyong lahat na nandito sa office. Ayan, isang masigabong palakpakan naman po para sa lahat na nandito sa office. Ayan, syempre, not to mention din yung ating 41,000 na kasama sa ating Zoom meeting. Ayan, grabe, nakikita ko from all teams na nasa kumpanya natin, no? Nandyan ang AXN Eagles, AXN Diamond, no? Nandyan din po ang Unstoppable, nandyan. And of course, ang Synergy, nandyan din po sila. Ayan, kung may nakalimutan pa po kayo, ako, no? Pakitype na lang po dyan sa comment box natin. And of course, we are also live sa ating Facebook page. Ayan, we have 20,000 viewers. And actually, nababasa ko, no? Kumbaga dito sa Pilipinas and also abroad, nakiki-join po sila sa atin ngayon. Kaya maraming salamat for taking the time para po sa training natin ngayong umaga. Umaga pa rin. Negosyo, di ba? Baka yung iba dyan, may mga bago ba sa atin dito ngayon? Pakitaas nga po ang paa. Ay, hindi, kamay po, pakitaas. Ayan, may mga baguhan. Baka nagugulat po kayo ha, kasi sabi ko umaga. Ayan, pag business daw kasi dapat, laging morning. Bakit? Kasi pag morning, punong-puno ng energy. At punong-puno ng pag-asa. Tama ba? Kasi pag ikaw nakayuko ka, ay nako, nakakasad naman. Ang blessing tatalbog sa katabi mong nakangiti. Kaya isang magandang smile nga po. Sabi nga nila, di ba, kung gusto mo maging malusog, start it with a good smile. Ayan. So, smile nga po ang bawat isa. Ayan. So, grabe, nabasa ko kanina, meron pong taga-Digus, no? Meron din po taga-Hong Kong, meron pong taga-Malaysia. Ayan. So, ikaw po na nasa Zoom ngayon, taga saan ka ba? Pwede nga po bang malaman? Ayan. So, si Mr. Len GC po ay Product Sales Manager ngayon. Ayan, sino ba? Ayan. Ako po ay 10 years na nang ako po ay makilala ang ganitong industriya. Ayan. Prior to that, ako po ay restaurant manager, actually a fast food chain. No? Sa itago na lang po natin sa pangalang Jollibee. So after po noon, a tragic happened, no? Nagkasakit yung anak ko, sepsis. So siguro, no? Doon po ako na-realize ko na kailangan po pala inaalagaan ang kalusugan. More than money. Money po, madaling kitain. Tama po ba? Pero ang kalusugan, napakahirap po pag iyan ay nawala na. Tama po ba? Kaya yun po yung naging eye-opening sa akin. Actually po, kahit po pa-promote na ako, no, noong time na yon, I still decided to quit sa trabaho. Kasi kapag po pala pamilyang pinag-uusapan, gagawin mo ang lahat para sa kanila. Tama. Mas pipiliin po ba ang career o pamilya? Pamilya pa din. Kahit anong ginagawa mo ngayon, OFW ka man, nagtatrabaho ka man, nagninegosyo ka man, estudyante ka man, ang nasa isip mo hindi lang pansarili, pero sa buong pamilya. Tama po ba yon? Ayan, at napaka-special po ng ating training ngayon, kasi swerte natin na ang kumpanya po natin, legal, moral, at etikal. At hindi lang po tayo dito nagpapa-avail ng franchise at membership, kundi tayo po dito ay talagang inaalagaan po natin ang mga nag-a-avail dito. So palakpakan niyo naman po ang ating kumpanya. Ayan. So 10 years na po ako dito ha. Grabe. Kaya naman sabi ko kung hindi ko, kumbaga naranasan ko po kasi dito yung alam mo, nagdi-dream ka pa lang. Before kasi prior to this, wala pa akong sasakyan, di ba? Wala pa akong savings, and then hindi pa po ako nakakapag-travel. But you know, through our country company, yan, palakpakan naman natin si Sir Emmanuel Pascual. Maraming salamat po, press. Ayan, dahil po, all first, no? First car,
Cars, Dream Travel, dito ko po yan naranasan sa ating kumpanya. Yan. So, marami na sinasabi, no? So, ako po, sa araw na to, ang inyong MD, PhD, hindi po doktor, kundi mukhang doktor lang. Okay? Mukhang doktor, pero hindi doktor. Now, ako po ay actually, no, wala akong medical background, pero ako po ay nag-aral ng basic or 101 ng naturopathy. Okay? And also, dati din po, no, hindi po ako, kumbaga, hindi ako fan ng wellness products. Pero sabi nga nila, para daw pala ma-promote mo ang isang produkto, be the product of your own products. Tama po ba? Kaya pwede ko bang malaman, sino po yung mga member na dito natin? Kayo po ba ay ginagamit na ninyo ang produkto ng ating company? Ayan, fantastic. Joke lang. Ayan, actually po, that's a good thing, no? Na nakikita ko po tayong lahat dito ay nag-switch na ng brand. Kasi imagine mo, gagamitin mo yung product habang, di ba, habang ikaw yung nagiging healthy, nagiging wealthy ka rin. Tama po ba yun? Imagine mo, umiinom ka ng ating napakasarap na mangosteen coffee. Kaching-kaching. Tama po ba? Imagine mo, umiinom ka ng ating absorbent kaching-kaching. Di ba? Dahil lahat po yan ay merong PB points na tinatawag. Pero hindi po yan ang itatakel natin ngayong araw na to. Yan. Kasi meron na tayong separate na MLM trainings. Yan. So, umattend din po kayo niyan kasi sa sobrang gaganda po ng produkto natin, grabe, pwede nating pagkakitaan. Ayan. So, palakpakan naman po natin ulit ang ating products. Ayan. So, sa araw na to, no, sabi ko nga po, this is not your typical training na product demo. Okay? Mga itatakal po natin dito are those things na hindi ho madalas na nababanggit. Rarely discussed during po ng ating mga product demo or product trainings. Ayan. So, kaya tinatawag natin itong intensive training. This is more on, ano nga ba? Kasi di ba po, pag tinatanong kayo, maganda ba talaga yung produkto ninyo? Anong sagot? Yes! Yes! Ngayon, ang second question, ano ba kasi ang mga active ingredients niyan? Yes! Talaga bang epektibo yan sa arthritis ko? Yes! Puro ka yes. Kasi, di ba? Kasi, although napakagagaling ng ating mga speakers, pero ang ating kasing PDE, dinidiscuss niya kasi as entire yung ating mga wellness products. Now, ngayon, we will focus nga yung mga iba pang hindi na didiscuss sa mga regular trainings natin. So, ready ka na ba? Yan. So at least malalaman mo yung mga active ingredients ng mga ating flagship products ngayon. Okay lang ba? Para pag tinanong ka next time, talaga bang effective yan? Yes! Ano bang mga active ingredients niyo? Ano? Ayan. So aalamin natin ngayon kung ano ang mga active ingredients ng ating mga produkto, kaya naman sila ay napaka-epektibo. Okay? So ready na ba lahat? Ayan na. So ako po si Miss Salen, ang inyong RN, hindi ho registered nurse, pero registered networker. Sige, palakpak po. Grabe, no? Kasi na-in-love po talaga ako sa products kasi nung ginamit ko na. Dahil sobrang epektibo po niya. And during the time ng pandemic, na kung lahat po ay nagre-recess, ano? Natanggal sa trabaho, na-lay off. Pero dito po sa company natin, grabe. Dito ko po naranasan kumita ng 3 buwan na lockdown. Gusto niyo po ba yun? Actually, yung kita na yun yung nagpa-survive sa akin in 3 months na naka-lockdown. Okay, yan. So, intensive product training. Ito nga po, no? Alamin natin, bakit nga ba, no? Ano yung mga kinds ng diseases? Now, we have 2 kinds of diseases. Meron tayong tinatawag na infectious diseases. Yan. So, ano yan? It is caused by bacteria, viruses, or pathogens na pumapasok sa katawan natin, na harmful sa katawan natin. Okay? Now, we have the other na kind of diseases. Ayan, no? So, paano tayo nakakakuha nitong mga pathogens na to, like bacteria and viruses, through the air that we breathe, no, through the water that we drink. So basically, kahit gusto mong iwasan
minsan hindi maiiwasan. Tama po ba? Ayan. And now we have another one. Ito yung tinatawag na non-infectious diseases. Balikan ko yung infectious ha. Paano daw natin malalabanan yung mga pathogens na pumapasok sa katawan natin na in the long run, pag dumami yan, hindi naman pagpasok yan may sakit ka kagad eh. But those bacteria and viruses, they multiply. Lalo na kung mahina ang immune system mo. Kaya nga, it's very important for us, no, to strengthen our immune system. Tama? Tatamaan kayo pag hindi kayo nagsabi ng tama. Hindi, joke lang. Actually po, yan siya. So, palakasin natin yung ating immune system to fight or to combat those bacteria and viruses. Okay? Now, another kind of disease is the non-infectious diseases. Ano naman yung causes nito? Okay? Hindi bacteria, hindi viruses, pero ano? Ayan. So, itong mga to, hindi nakakahawa. It's not contagious. So, ang factors nito, environment. Okay? Ano pa? Person's lifestyle. Yung mga sedentary lifestyle. Ano yan? Yan yung mga couch potato. Ibig sabihin, no? Yung mga masandal tulog. Ikaw ba yan, ha? Baka ikaw yung lagi nakasandal sa upuan pag umupo. Tapos maya-maya ay humihilik na. Diba? Yun yung sinasabing sedentary lifestyle. So, wala man lang ka-ehersisyo sa katawan. Okay? Now, ano pa? Genetics. Ayan. Minsan, no, namamana din talaga. Actually, ang namamana is kung yung iyong organs ay weak. Sa family kasi, that's why tinatanong, di ba? Anong family history? Ano yung health problems? Ano yung mga health concerns natin? Kasi ang namamana po is yung weak organs. Hindi naman yung sakit. No, basically, it's not the disease na namamana. But, meron kasi sa pamilyang mahina ang puso, mahina ang kidney. So, yun. It's very important that the prevention is better than cure. Tama? The very reason na napakahalaga, no, na alam mo kung ano yung organ na mahina sa family ninyo for you to be able to take care of these organs. Tama po ba? Palalakasin natin para hindi mo mamana yung sakit ng pamilya. Okay po? Ganun po siya. Now, ang napakaganda dyan kasi ang kumpanya natin nag-o-offer ng mga wellness products na nakakapag-strengthen, nakakatulong na mapalusog ang ating katawan. Palakpakan naman po natin yan, okay? So, yan siya. So, kailangan po, no, yung mga pagkain, healthy foods, no? Hindi po puro junk foods at processed food ang nilalagay natin o sinusubo natin. Ikaw kasi subo ka ng subo. Hindi mo tinitignan kung tama ba yan. Ay, anong yan? Bakit kayo nangingiti dyan? Diba? Kung ano yung kinakain ninyo. So, be mindful of the food or anything that you intake. No? Kasi nakaka-epekto po siya sa ating kalusugan. Okay? And we should have an exercise. Dapat po yan 3 times a week, at least 30 minutes. 3 times a week. So, hindi naman po araw-araw, ha? Tapos po yung mga medyo may edad na, hindi ko sinasabing ikaw yun. Yung katabi mo. Ay, yan sa mga medyo may edad na po, pwede po yan, ang exercise nila, gardening, diba? Walking, ganyan po, ha? Okay, paalala lang po. Now, ano daw po ang nangyayari kung ang katawan natin, nagkasakit? Ayan po, diba? Sabi niya yan, so hindi naman kaagad na pag mayroong bacteria or virus na pumasok sa katawan mo, may sakit ka kaagad. Pero once that they multiply, and yan po, yung cell natin sa katawan ay na-damage na due to this bacteria or viruses, dun na po natin nararamdaman yung signs and symptoms ng isang illness. Okay po? Ano naman po ang risk kung tayo ay nagkakasakit or palaging may sakit? Okay? Ang risk po is cell damage.
Diba? Kasi cell po, sige nga, sino po yung mga natatandaan pa nung kanilang kabataan? Elementary ba to dinidiscuss o high school? Ano po ang cell? It is the smallest unit of living things. Buhay po ba? Gumagalaw? Tama. Okay po. So yun po yun. So meaning, nag-i-start pala siya in a cellular level. Cell po pala ang unang nadadamage. And then later on, pag po yung cell na yan, nakakahawa yan eh. Hahawaan niya yung katabi niyang cell na healthy, magiging unhealthy cell na rin. And then from cell, di ba, magiging organ na. May problem ka na sa organ. And then later on, pag yung organ hindi mo pa talaga inalagaan, magiging ang problema, system. Ano yung sistema ng mga katawan? Nervous system, excretory system, o di ba? Ano-ano pa? Marami. Digestive system, circulatory system, excretory system, di ba? Ano pa? Respiratory system. Ang dami. Oh, alam na alam ni Kuya. Fresh na fresh pa sa mind niya. Palakpakan naman natin si Kuya. Ilang taon ka na, Kuya? Ha? 17 pala, kaya pala fresh na fresh eh. Lahat ng system eh. Ikaw na kaya dito. Joke lang. Kabisadong niya pa yung mga system ng katawan, di ba? Pero, di ba, kumbaga, kung iisipin natin, after na maapektuhan na yung system, you know what, kapag hindi nyo pa inalagaan talaga yung katawan ninyo, then later on, the whole body suffers. Magugulat ka na lang. May sakit ka na dito, 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 dito. Okay? So, we have to take care of our bodies. Ito na yun, sinasabi ko, later on, di ba? It will start in a cell damage. And then later on, magiging system na yan. And then later on pa, magmamalfunction na ang mga organs natin. Okay? Oh, mabilis po ba ako magsalita? Okay lang. Kuha pa din. Okay. So ito po, sa statistic ng Pilipinas, grabe, there are 4 major organs na naaapektuhan po. Okay? Causes ng ito po, disability at death. May problema sa heart, may problema sa lungs, may problema sa brain, o may sakit sa kidney. Ayan po yung 4 na major organs na reason kung bakit po namamatay dito sa Pilipinas. Okay? So, kung ikaw may family history ka na mahina itong mga organs na to, grabe. Oo, ikaw. Oo, ikaw talaga. Umiiwas ka pa talaga, ha? Di ba? Huwag mo i-deny. Kailangan harapin mo yan at alagaan mo yung sarili mo. Okay? The good thing is, we have our company na ino-offer po ang mga wellness products na to. Palakpakan naman natin. Okay? Now, next, anong mga reasons bakit nagkakaroon nga ng cellular damage? Sabi dito, toxin build-up. Diba? Ano yung mga toxin ba? Lason. Diba? So, lason sa katawan. So, ano yung mga toxins na yan? Mamaya, madidiscuss po natin yan. Okay? Now, we have nutrition deficiency. Ayan. So, ibig sabihin, malnutrition. Okay? Hindi tama ang nutrition natin. Now, over-acidity. Ayan. Diba? Ang mga kinakain natin ngayon, sino pong gustong-gustong kumain ng mga fast food? Oh, ikaw, only rice ka pa, ha? Wow, di ba? Ano pa? Di ba, mga processed food? Naku, ang sarap naman talaga ng... Grabe. Pero lahat kasi yan, kapag over-acidity na, you know, kung ang body mo is acidic, prone ka po sa mga chronic diseases. And even if the environment is acidic, prone po sa cancer cells. Diyan kasi sila nagtatribe sa mga acidic na environment. Okay? Now, infection. Yan na yan. So, kapag nakakatch tayo ng bacteria or virus, no? And then later on, yung susceptibility ng katawan mo mahina nga eh. So, konti lang na madikit ka or magkaroon ka ng bacteria, mag-multiply sila kaagad. And then ikaw later on, you will get infected or infection. Okay? Now, next. Paano natin ito lalabanan? Pakibasa nga po
Nababasa nyo ba? Nako, sabay-sabaw. Ulit po. Ayan, so para hindi magkaroon or maiwasan natin ang toxin buildup, we have to detoxify. Narinig niyo na po yung word na yon? Bahala ka kung hindi mo narinig. Hindi, joke lang. Actually, swerte mo kasi nandito ka ngayon. Kasi kung hindi mo pa yan ginagawa at hindi mo pa yan alam, ngayon malalaman mo na. Okay? Okay lang ba? Ayan, so sa nutrition deficiency, anong gagawin natin? Siyempre, proper nutrition. Tama po ba? So kung ano yung nutrition deficit mo, edi dapat gawan mo ng paraan para mapunan yon. Tama po ba? Ayan, that's the reason why bakit po nagkalat or meron po tayo ngayong wellness supplements na tinatawag. Okay? Now, we have over acidity. Anong gagawin? Maintain the body alkalinity. Yan. So, titackle natin mamaya paano natin yan magagawa na maging alkaline ang ating katawan. Okay? Now, infection, we have to boost our immunity para makombat natin itong mga infections na to. Okay? Diba? Anong oras na? Umaga pa naman. So, sabi dito, healthy. So, healthy ka ba? Ha? Uy, wala sumasagot. Grabe. Sabi ko na nga ba, kaya nandito lahat kasi may mga sakit. But anyway, healthy po, it's a good thing, no? Na si Lord po, ginawa po ang katawan natin na meron siyang capability to heal thyself. Naniniwala po kayo? Kaya healthy eh. It means heal thyself. Meron ho tayong kapasidad. Ang katawan po ng tao ay may kapasidad na i-heal ang kanyang sarili. Naniniwala ka po? Okay, so ito po yan tinatawag na homeostasis. Yan, ano po yan? Ibig sabihin daw sa Greek word, it's the same. Okay? Or steady. Ibig sabihin yan, yung living things use actively maintain fairly stable conditions necessary to survive. Ibig sabihin, nag-a-adapt yung katawan ng tao sa environment niya. Ibig sabihin, pag lumamig, ang katawan natin gumagawa ng way para po makip yung body temperature niya na normal. And ano yung, sinong gumagawa niyan? Ayan o, evaporation of water helps regulate body temperature. Kaya nagsusweat ka pag mainit eh. That's our way of our body to keep it steady. To keep our temperature steady. Yung pagsusweat. Okay? Now ano pa? Yung kidney natin maintains the water balance, no? Ano pa? Yung skeletal muscle natin contracts and release heat. So yung mga organs po natin, we have a natural way para po maging steady or stable. Kasi meron po tayong normal temperature na tinatawag, tama po? May mga normal levels tayo na tinatawag ng acidity sa katawan. Okay? So our organs, kapag po yan ay healthy and they can do their job, they function normally, magagawa po natin yan. Okay? Now, we have also this one called, ito pong homeostasis naman. Homeostasis naman. It is your body's natural reaction to an injury that stop bleeding and repairs the damage. No, napapansin niyo po, di ba? Kapag may sugat ka, maya-maya, nagda-dried up na. Okay? So, yun po yung sample po niyan. Na talagang ang katawan natin is capable of healing thyself. Considering na nagpa-function ng tama o normal ang mga organs natin sa katawan. Okay? Malinaw, malinaw. Ayan. So, sabi dito, proper nutrition po ang kailangan natin for us to help our body na matulungan natin siyang ma-heal niya yung kanyang sarili. Okay? So, paano yan? Let's eat nutritious food that contain vitamins and minerals. No? So, ano yung mga yan? Mainly, sa pagiging alkaline, kailangan po para maging yung ratio ng alkalinity ng katawan mo, you need to eat vegetables and fruits. Same way, we need fiber na matatagpuan din po sa vegetables and fruits. Di ba po? Para yun pong bowel movement. Normal bowel movement naman. Okay? Now, next.
Sabi dito, ano pa? Reasons of cellular damage. Sabi dito, nutrition deficiency, toxin build-up. Okay? So, ito na po, ipapakilala ko po sa inyo. Hindi siya palaging nadidiscuss. Tama ba? Narinig nyo ba to? Narinig nyo, pero hindi siya masyadong nadidiscuss sa PDE. Tama po ba? Na napaka-importante po nito. So, pwede po ba palakpakan natin ang ating pong flash out? Sabi nyo nga, hindi masyadong kilala. Hindi masyadong napagtutuunan during our regular trainings. Sa totoo lang po, ito ay napaka-importante. The reason why, no, kung bakit kayo nagtataka, bakit sabi niya, 2 weeks pa lang, may nararamdaman na siya na healing manifestation. Bakit ako, 3 months na, wala pa din? Napapansin niyo po yon? Yung iba pumuti na, ikaw negra pa din. Joke lang. Actually kasi, sabi nga nila before you take any supplements, kailangan mo munang mag-detoxify. Okay? And palakpakan natin yung flush out natin. This is actually our wellness product to help out our bodies detoxify. Ayan. So bakit nga ba nagde-detoxify? Sino pa yung di po nakakarinig dito ng salitang detoxification? Taas nga yung kamay. Is this your first time na marinig yung detox or detoxification? No, good thing, no? Ikaw na nasa Zoom. Ngayon mo lang ba narinig yung salitang detoxification? Kasi para sa iba, binabaliwan nila yan eh. Pero sino po, sige, para mas mabilis, sino po dito ang naliligo araw-araw? Taas nga po yung kamay. Parang merong hindi nagtaas. Hindi, joke lang. Muntik na. Di ba po, bakit po tayo naliligo? Sige nga po, ma'am, bakit ka naliligo? Para malinis yung katawan. Oh. Ikaw, sir, naligo ka ba? Sir, ang tanong. Sir, ba't ka naliligo? Yun po, para po maging mapanatiling malinis yung katawan. Malinis ang katawan. Okay, isa na lang. Sir, ikaw, ba't ka naliligo? Para po bumango. Mabango. Palakpakan naman natin sila. O, di ba may participation? Yun pala yung reason. Bakit ka naliligo? Hygiene? Para mabango? Para luminis? Ang tanong, inaalagaan mo yung outer mo. How about your internal? Ha? Pwede ba yung iinom ka, tapos isi-shake mo lang, lalabas na? Pwede ba yun? Diba? Ha? Okay lang ba yun? Oh, diba hindi naman po pwede? So, how do we help our bodies to detoxify? Actually, our bodies have, again, heal thyself. We have a natural, ano tawag yan? Excretory or detoxifying system. Ang katawan natin, we have organs na yun yung trabaho. 'Di ba? Unang-una lungs. 'Di ba? When you breathe, anong ginagawa? Automatic. 'Di ba? Nagbe-breathe out ka. Ano yung nire-release mo? Those are carbon dioxide na harmful sa katawan, na kailangan nire-release. Those are toxins. Pag hindi mo nire-release yan, ay, tigok ka. Totoo. Okay, now, another organ na nagde-detoxify or part of detoxifying system of our body. Ano pa? Liver. Totoo, liver. Para sa mga manginginom, ikaw yan. Ay, nako, inubo pa. Diba po? Sa mga manginginom po, yan, kawawa ang liver. Kaya nga sabi, liver lover boy. Ha? Kasi kawawa ang liver. Kasi sila, pag may nakita silang alcohol or poison sa katawan mo, kino-convert nila yan into a harmless substance. Kaya lang, sila yung naapektuhan. Kapag merong excessive na alcohol sa katawan or poison sa katawan. So, ang nagfi-filter, liver. Ano pa? Next, kidney. Yan. Kidney is also a detoxifying system. Bakit? Diba? Through urine. Kaya ka umiihi. Yan yung mga nilalabas natin sa katawan. Those are harmful toxins. Kaya diba, pag hindi ka pala inom, naaapektuhan, disease, sakit, kung hindi ka enough ang water intake mo. Okay? Now, ano pa po? Yung digestive system po. Yan, okay, di ba? Yun. Lalabas through the process of
ano yun? Ay, ano nilalabas natin? Toxin. Feces. Diba? Nag-move tayo, tinatanggal natin. Those are waste materials. Those are toxins. Kaya nga sabi nila, pag constipated ka, alam nyo po, delikado. Kung 3 days na, hindi ka pa nagpupup, you have to visit a physician kasi 3 araw ka nang hindi nagbabawas. Sino po dito yung regularly na pumupunta, tinatawag di kalikasan? Taas nga po yung kamay. Wow, palakpakan nga po ang sarili. Ibig sabihin gumagana, no, ang ating digestive system, ha? Now, talaga ba? Kaya lang, alam niyo po ba na dapat kung ilang beses ka kumain, na alam ko ikaw, 5 beses ka kumain, dapat ganun ka rin beses na pupunta sa CR. Ganun po ba? Pero, mas lalo na kung meron ba dito na tinatawag ni Tata Doro na, na once in a blue moon. Alam mo yon? Sakit, no? Bigat. Kaya nga 'di ba na may commercial, success. Tama po ba? Yan, one reason kung bakit po kailangan nag-detoxification. Kasi baka magulat ka, kung ilang taon ka man ngayon, kung 27 years old ka at hindi ka nagde-detoxify, mind you, di ba po, sa isang bahay, hindi ka naglinis, naiwan ninyo ng 1 taon. Pagbalik nyo, maagiw, madumi, maalikabok, tingin nyo po yung internal mo, especially your liver, yung mga detoxifying system of the body, hindi nyo siya dinidetoxify. 40 years old ka na, 50 years old ka na, 17 years old ka na. What do you think? Diba? So, palakpakan po natin ang flash out. I-discuss po natin yan. Okay? Kasi diba, grabe, ang digestive system natin, mahaba yun. Yung small intestine at saka large intestine, alam nyo pa na parang mga nasa 20 to 21 feet yan. Feet long. Tapos hindi mo pina-flash out. Imagine mo yan, ha? Okay. Kaya, one reason yung iba, sa tingin naman panlabas healthy. Pero sino ang mga celebrities na nakakagulat na namatay dahil sa colon cancer? May kilala kayo? The famous, Cory Aquino. The famous Helen Vela. Sa parehas po sila, colon cancer ang kinamatay. Okay, now, we talk about our flush out. Bakit napakaganda niya as detoxifying or the true detoxification? Dahil ito po ang number 1 active ingredient niya. Chlorella. Okay? Ano? Colela. Ano? Chlorella? Ano? Corera. Ano? Ayan, chlorella. Ayan. So, yan po ay algae. Ay, sabi marami yan sa likod bahay namin. Ay, hindi po yun, ha? E po sa ilalim ng dagat nakikita. And, yan po ay, ito ang kanyang benefits or beneficial sa katawan natin. So, it's mainly for detoxification. Nakikita nyo po, detoxify heavy metals, chemicals, and other toxins in the body. Yan pa, isa pa yung heavy metals na yan. Ano ang sa environment natin, ang mga heavy metals? Unang-una na yung lead. Yung iba, natutuwag gumagamit ng mga lipstick na mura. Sabi ko sa iyo, mag-F. Marie ka na lang. Kasi yung iba kaya mura, napakataas po ng lead content. Pwede nyo yung i-test pagdating nyo sa bahay. Yung pong i-rub ninyo yung lipstick nyo sa gold, real gold. Kapag po yan ay nag-darken, nag-iba ang kulay, ibig sabihin yan, it has a high concentration of lead products. Huwag mo nang gamitin yung lipstick na yan. F. Marie na lang yung gamitin mo. Okay? Now, another metal, no? Heavy metal na nasa environment natin is actually the mercury. Narinig nyo po, mercury? Diba meron ngang na-ban na country dahil yung mga toys nila na-investigate na merong high content of mercury.
Di ba? Ganun po siya ka-harmful sa katawan natin. So, dapat makontrol po natin yung level ng heavy metal sa katawan kasi yan po ay toxicity, nakakalason. Okay? So, ito po, may chlorella po siya. That's also strengthen the immune system and protect our liver. Okay? Ano pa? Stimulate growth and repair. Helps increase your energy level. Kailangan. Nakikipag-usap sa mga kliyente. So, yan po. So, sabihin mo, ay, opo. Napakaganda po ng flash out namin. Sure ka? Yes. Dahil may chlorella siya. Wow! So, alam mo na ngayon na yan nakakapag-detoxify, di ba? It helps detoxify heavy metals in your body. Okay, gets nyo po? O, bilisan natin kasi may susunod pa tayong training. Now, we also have spirulina. Anong tawag nyo? Spirulina? Para social? Spirulina po, it's another algae po yan. Na napaka-taas din ng benefits po sa ating katawan. Okay? Ang spirulina, ayan po, protects from medicine byproducts. So, ibig sabihin yan, yung mga may nagme-maintenance dyan. Yan ha, kasama po yan sa toxins. Yung mga byproducts ng mga maintenance mo. Hindi ikaw, yung katabi mo. Kaya kung may mga nagme-maintenance po dyan, no, napakaganda ng product natin, you should detoxify. No? Use our flush out products because we have an active ingredients, spirulina. Okay, ano pa? Superfood po siya. Di ba? Kasi nga, it is a nutrient dense. Ibig sabihin, highly nutritious. Superfood na tinatawag, okay? And it's easy digestible. O, di ba? Gusto mo pa ba na manatiling bata? O, anti-aging. And it also helps to fight cancer. Okay, now, pangalawa yan ha, na active ingredient ni Flash Out. Now, we have another active ingredient, the acacia fiber. O kaya yung gum arabic or Arabic gum na tinatawag. Yan po yung pag umiyak yung mga trees. Ha? Yung mga parang dagta. Pero yan, na-dried up siya, nagiging acacia gum. Gum Arabic po siya. Okay? Ang kinaganda niyan, ano pong ginagawa nito, no? Number one, it encourages the growth of beneficial bacteria. So, hindi lahat naman pala ay bad bacteria. Di ba? Meron din tayong tinatawag na good bacteria. Okay? Kaya sabi, kilalang kilala, ano yon yung iniinom mo nung bata ka? Yakult. Diba? With lactobacilli, Shirota strength. Kabisado pa rin hanggang ngayon. Diba? Kasi nga, meron po siyang mga live good bacteria, which is also beneficial to our health. Kasi actually, good bacteria and bad bacteria, meron siyang certain ratio or balance na tinatawag. Pero kapag yan, mas dumami ang bad bacteria sa tiyan mo or sa gut mo, yun, disease, health havoc, aray, okay ka ba tiyan? Diba? Yan yung tinatawag natin, okay ka ba tiyan? So, napakaganda ng ating flash out kasi meron po siya na probiotics na tinatawag. Okay? Sabihin nyo nga po, probiotics. O, di ba? Lamang ka na. May 3 alam ka na ng ingredients. O, kaya yung mga hindi umaattend dyan ng training, bala kayo dyan. Okay? Now, next, acacia fiber, another benefit, no? Or beneficial to our body by soothing sensitive stomach. O yan, yung mga may IBS na tinatawag, irritable bowel syndrome, hindi lang po yan mga nag-constipated ha. Usually kasi constipated, di ba? Detoxify, sabi natin flush out ginagamit natin or laxative. Hindi lang po yan. Ang maganda sa flush out natin, kung may diarrhea ka, iko-control niya rin. Ay, kung constipated ka, iko-control niya rin. So, normal. Gagawin niyang normal yung bowel movement mo. Okay? Now, number 3, supporting weight management. Oy, sa mga gustong magpa-sexy o mapanatili ang kanyang size. Shape. Sabi, anong shape? May shape man ako. Anong shape mo? 1.5 Coke. Pero Coke pa rin. Ay, na-joke lang. And ito po, no? It's an excellent source of soluble fiber. Yan. So,
feeling satisfied ka, satiated. Ibig sabihin, anong tawag? Basta feeling full, busog. Yan siya. Okay? Yan. Okay? Now, ito yon. Yung iba nag-i-start po talaga ang disease sa leaky gut. Okay? Kaya it's very important din po na, sabi ko nga, yung mga kinakain natin, pinipili natin. Tapos yung iba nagmamadaling ngumuya. Give time in chewing your food. Kasi yung mga undigested na food, waste po yan eh. Hindi siya tinatanggap. Hindi na ma-maximize or na-optimize yung pong nutrients na dapat nakukuha ng katawan natin. Ang small intestine po natin ang gumagawa niyan, no? Yung mga nutrients po, pinapasa niya, tinutulak niya sa bloodstream natin. Now, yung mga waste products naman, hindi magagamit ng katawan, yun yung pinupush niya sa large intestine. Yan na yung pumupunta, lumalabas as stool natin. Okay, gets po? Ayan, so ano yan, leaky gut, progression, ano daw yan, bakit ka nagkakaroon ng ganyan? Stress, toxin, food particles, drugs, pathogens, and organ malfunction. So kapag naramdaman mo yan, yan yung symptoms na may leaky gut ka, yung food intolerances. No, kumain ka, sasakit. Tiyan. Okay? And then magkakaroon na yan ng immune system issues. Now, magtataka ka na lang, magkaroon ka na ng autoimmune diseases. Anong autoimmune diseases? Yung mga dapat, yung immune system mo, that it fights the bacteria or the viruses, ina-attack niya yung healthy cells ng katawan mo. Instead na ang ina-attack niya are the pathogens, dahil meron ka ng autoimmune disease, ang ina-attack niya ngayon yung healthy cells mo. Malinaw po? Kaya sabi nga nila, dito ang healing manifestation daw po. Pag nag-healing manifestation, kasi meron ba dito na first time gumamit ng product natin, tapos sabi niya, lalo naman ako sinipon. Meron bang ganon? Nung tinake ko naman yan, nag-diarrhea ako. Tama ba? Ay, nung tinake ko naman yan, nagka-allergy ako, nagkati-kati ako. Tama po ba? Naranasan niyo po yon? Oh, hay. Kapag no, ibig sabihin na ba healthy? Diba? Kasi, alam niyo po, ang healing manifestation natin, baka kasi first time mong mag-take ng product natin, mararamdaman mo yan. Okay? Ang healing manifestation po actually, hindi naman matagal yan. Actually, sa iba, it only occurs few hours. Yung iba, few days. Depende sa'yo. Okay? Kasi ang healing manifestation po, mag-uumpisa yan reverse from the symptoms, from the last symptoms na meron ka. Ibig sabihin, kung yung last na may sipon ka, pag uminom ka ng absorbency natin, halimbawa, lalo kang magkakasipon. Diba? Or kapag ikaw naman naranasan mo dati, prior to drinking our wellness products, nagkaroon ka ng skin allergy. You know what? Pag take mo, yun, mararanasan mo. Kasi, that's the healing manifestation. But you don't have to worry, kasi sabi ko nga, it only takes few hours, few days. Ang pinakamatagal actually, weeks, 2 weeks. Ituloy mo lang. Huwag kang matatakot. Kasi until that time, yung mga yan, yung healing manifestation, saka mo mararamdaman yung effect ng mga products natin. Okay po ba yon? Ay, yung iba baka natatakot, lalo naman akong inubo. Lalo naman akong sinipon. Tama? Tuloy nyo lang po yon. That's a healing manifestation na tinatawag. Sabi nyo nga po, healing manifestation. Ayan. Okay? So, next, yan, benefit ng green tea naman natin. So, ano yun? Number 1? Ano yung number 1 natin? Chlorella. Tapos, spirulina. Tapos, ngayon, we have green tea. Yan. Sabi nila, bakit green tea? Wala. Para wealthy. Green. Joke lang. Actually po, bakit green tea? Pwede naman sanang black tea. Tama po ba? Pero kasi, ang green tea po,
siya po ay actually mas mataas. Yung benefits niya is almost the same as the black tea. Pero ang green tea po kasi have a higher antioxidant than black tea. So, ibig sabihin po, yung mga ginagamit po nating active ingredients sa ating mga products ay piling-piling-piling-pili. Okay? Para po sa ating health yan. So, ano yung mga benefits ng green tea? Ayan, check nyo po yan. Yung iba, ang green tea, na ano nila pong papayat. To maintain weight, tama? Ang green tea, kaya umiinom. O, ito pa, help lower the risk of type 2 diabetes. Kaganda ng green tea, tama? Nasa flush out po natin siya. Palakpakan natin. Okay? O, yan pa. Isa pang delikado, yung LDL cholesterol. Yan yung mga tinatawag na triglycerides, yung mga bad cholesterol na tinatawag. Yan yung nagbi-build up doon sa mga arteries, ugat-ugat. Harmful sa katawan. But our green tea, nandito po sa flush out natin yan. Okay? Now, another active ingredient is beetroot. Ayan, marami daw yan sa mga palengke. Ayan, pero nasa flush out po natin ang beetroot. Ayan, so ano yan? Reduce blood pressure. No, buti pa siya. Inaalagaan yung puso mo. Sabi niya, keeps your heart in good shape. Samantalang, yung jowa mo, sinasaktan ang puso mo. Joke lang. So, sa flush out ka na, ha? No? So, kasi may beetroot po siya. So, kapag meron din po kayong respiratory problems, maganda rin po yung flush out natin. Kasi meron po siyang beetroot. Okay? O, pang ilan na yan? O, pang 5. Tama ba? O, sabi dito si Hippocrates, ginagamit niya yung leaves ng beetroot for dressing ng mga wounds. Okay? Yung iba naman, kinakain. Tama ba? Eating beetroot para pampahaba ng buhay. So, wag kayong maniniwala, kumain ka ng pansit para humaba yung buhay mo. Hindi, joke lang. Kumain ka wala ng beetroot para humaba yung buhay mo. Okay po? Ayan. Pero sa iba po, ayan, ginagamit din siyang laxative. Kaya reason bakit po din siya nasa flush out po natin. Okay? Now, next is green apple. Wow, swak na swak sa kulay ng mga upuan natin. Again, ang tanong, bakit green apple, hindi red apple? Ha? Sabi ni Sir kasi may stem cell yan. O, di palakpakan natin si Sir. Oh. And actually, almost same benefit naman sila ng red apple. It's just that, ito pong green apple, mas mababa ang kanyang calorie or carbs. Okay? Ayan po. Kaya green apple ang pinili natin, hindi red apple. At saka para, ano po siya, match sa wealthy lifestyle. Okay, so green apple po. Which is, napakaganda ng mga health benefits ng ating green apple. Kasi yan po, it's very high in fiber. Ayan, mineral content. Oh, Alzheimer's, oh. Prevent asthma, helps prevent diabetes, good for your liver, and good for your vision. So maganda ba? Nasa flush out siya? Yes. Definitely. Magpa-flush out na ba? Yes. Dapat. Hindi totoo ito, ha? Kung ikaw ilang taon ka na ngayon, hindi ka pa nagpa-flush out. Narinig mo na to, wag mo kaming sisisihin. Kapag ikaw talaga nagkaroon ka ng sakit, colon, ha? Nandito nga po kayo eh. Di ba napakaswerte natin? Kasi may mga products po tayong ganito. Palakpakan naman natin ang ating company. Palakpakan naman natin si Press Money and si VP Jelly for having this kind of products. Okay? Now, psyllium husk. Di ba? Sa mga nagpapapayat at sa mga constipated, kilalang-kilala ang psyllium husk. Tama? Psyllium husk, napakaganda po niyan. Yung iba pag iniinom, tuwang-tuwa. Kasi di ba nagje-jelly type siya. No? Pero alam niyo po ba na ang psyllium husk, ang pag-inom po niyan, dapat po bago pa magbuo-buo yan, nasa loob na yan ng tiyan mo. Okay? Dapat nasa loob na siya ng tiyan mo. Kasi yun po, ang psyllium husk po, it acts like a broom. Walis. Okay? So, ibig sabihin, papasok yun sa katawan mo, magkakaroon siya ng full, yung ano yung tawag yan? Bulkiness. Magbabulk siya para mamagnet niya yung mga toxin sa katawan mo.
Ngayon, dahil puno na siya, kailangan nang i-release natin sa tiyan natin. Kailangan nang i-release as stool. Kaya nakakatulong siya kapag ikaw ay constipated. Yan po si psyllium husk. Ayan po, to relieve constipation. Ano po siya? Walis. Walis yan. Kaya wag kang tuwan-tuwa sa psyllium. Uy, may inom ka. Sabi, ay, may buo-buo. Dapat nasa loob na yan ng katawan mo, okay? Sabi, ang cute. Gano'n, no? Pero yan, nasa flush out po natin siya. Now, next po, ito yung mga iba pang benefits ni psyllium husk. Helps with constipation, reduce cholesterol, no? Yan din. IBS din, irritable bowel syndrome. So, hindi lang siya for constipated pala. So, sa mga may problema sa bowel, irritated, biglang nagtatae, tapos maya-maya constipated, IBS. Ito po, psyllium husk po yan, okay? Now, ito na yung sinasabi ko. Ano kaya? Nalaman mo na dapat po pala nagdi-detoxify po tayo. Kung ayaw mo pong matulad kay ex-President Cory Aquino or kay Helen Vela, detoxify your body. Lalo na kung alam mo that your body medyo alanganin when it comes to detoxification. Unang-una, hindi ka mahilig sa gulay. Hindi ka mahilig sa prutas. Kahit mahilig ka, mahal. Tama? Hindi ka pala inom. Tama? So, tulungan mo yung body mo. Nandito yung ating flush out. Uminom ka na, parang awa mo na. Okay? Bago pa man magkaroon ka ng mga iba't ibang sakit po na nandito. Okay? Now, yan, may polyps, yung mga bukol. Minsan naman it's not cancerous eh. Mainly polyps are not cancerous. Just that pag lumaki po yan in diameter, syempre po maapektuhan yung bowel mo. Kasi lumalaki siya, nakakaharang. So kailangan siyang operahan. Okay? So bago pa po magkaganyan, ayaw po natin ng mga operasyon, surgeries na ganyan. Gusto niyo po ba? Ayaw natin, di ba? So may flush out po tayo. Bibili. Bumili. Mag-detox ka bago ka pa uminom ng ibang supplements natin. Yan po ang pinaka-importante ha. Kasi kahit take ka ng glutathione, take ka ng ating absorbency, take ka ng asay, barado nga. Paano lalabas? Paano i-absorb? Barado ugat-ugat mo. Barado yung, di ba? Intestine mo, bara-bara. Hindi natin matutulungan yung katawan natin. Before drinking any supplements, mag-detoxify ka muna. Okay? Malinaw po ba? Okay, now next. Yan. Para lang visual, makita ninyo. Ayan po, yung normal na colon, yun nasa taas. And then ito yung may mga problem na. Okay, so wag na nating antayin yan. Good thing we have our products. Our bodies, diba? Although we have a natural way of detoxifying, mas maganda po, may flush out po tayo. Okay? Now, okay po ba? Now, sabi dito, nutrition deficiency, reason. Bakit nagkakaroon ng cellular damage? Kasi nga po, ang cellular damage, sa totoo lang naman po, hindi yan maiiwasan. Pero madidelay. Aging po, di ba? Mga free radicals sa paligid natin, kapag dumadami, yan po yung reason. Okay? Now, proper nutrition. Palakpakan naman po natin ang ating barley. Barley, it's a complete food na tinatawag. Bakit complete food? Ayan po yung kanyang nutritional facts. Ito yung daily value. Ito yung RENI, Recommended Energy and Nutrition, no, na intake. Yan, makikita nyo yan para sa mga health conscious na tinitingnan yung nutritional facts. Our barley, grabe po yan, no? Sabi nga dyan, ayan, Hordeum vulgare.
a member of grass family, cereal grain. Grabe, sa Eurasia pa yan as early as 10,000 years ago, ginagamit na siya. And you know what? Scientifically, and even sa Bible, diba? From the book of Deuteronomy, diba po? Chapter 8, verse 7 to 9, for the Lord God is bringing you into good land, a land full of wheat and barley. So kahit po pala sa Bible binabanggit na itong barley is the one that can nourish our body. So kahit sa Bible, it has mentioned 37 times. Binigay na ni Lord yung kailangan mo para ma-nourish yung katawan mo. Bakit hindi ka pa nagba-barley intake? Tama po ba? And hindi lang po sa Bible yan. Okay? Actually po yung naalala niyo po yung sa Bible na nagpakain ng mga tinapay na hindi maubos-ubos. Yan po ay barley loaves. Kaya palakpakan naman natin si Lord for providing us mga natural na talaga na nasa mga paligid lang natin. Pero hindi niyo pinapansin. Okay? Now, ito, scientifically speaking, ang barley po is really a complete food. Having this nutrient dense. Imagine mo, it has 17 types of minerals, 16 types of vitamins, 17 types of enzymes, and 18 types of amino acid. Sa bawat sachet ng barley, ito yung makikita ninyo. Diba complete food? Actually, during World War II, dahil nga kalat ang malnutrition during that time, ito pong barley ang ginamit nila to fight malnutrition. Okay? Complete food, sabi po ni Dr. Yoshihide Hagiwara. Ayan, it is recognized by science as the most nutritious of all plant foods. Grabe. At palakpakan natin ang company natin. Kasi we have this kind of, wellness products. Kaya proud na proud po ako. Kasi sa iba po, yan lang ang ino-offer nila. Pero sa atin, barley ba? Meron po kami. Di ba? Flash out ba? Meron po kami pang detoxify. Glutathione ba? Meron din po kami yan. So, proud ka ba? Yes! Sige, sumigaw ka nga kapag proud ka. Di ba po? Nakakabaliw. Kasi kung sa iba nababaliw sila, they just providing barley, glutathione, sa kumpanya natin, binigay na po lahat. Nandito na. Ikaw na lang talagang kulang. Okay? So, next. Ang barley, ito ang mga health benefits niya. Aids digestion, it also helps in detoxification, controls blood sugar levels. Actually, we have a lot of testimonials regarding our barley, napababa ang cholesterol level, napababa. No, it helps. It aids in controlling blood glucose. Okay? Kaya napakaganda po ng ating barley. Okay? Now, ano pa? Sabi dito, ano pa yung isa pa? Science. Ito na. Additional information para sa inyo. Kasi syempre sa atin, na tayo yung mga MD, PhD, mga mukhang doktor, pero hindi doktor. Tama po ba? May mga lalapit po sa inyo magtatanong, uy, alam mo, nahihilo ako, ganyan ba? So ito, magagamit nyo po ito ha. Pag ang cholesterol, naku na, maare, ang taas ng cholesterol ko. Mari, mag-barley ka. Diba? Ganyan. Sabi sa'yo, naku, ang taas ng level ng glucose ko, ng sugar ko. Ay, Mars, may barley ako. Diba? Ano pa ang signs na kailangan nyong mag-barley? Manage your appetite. Yung mga gustong magpa-sexy. Barley pa din. Sa mga malalaki. Barley. Okay? Sa mga may diarrhea at stomach discomfort, barley. Okay? Sabi nyo nga, barley. Barley. Di ba? Kaya dapat huwag kayo mawawala ng barley, ha?
Okay? Now, ito pa, barley benefits, controlling blood sugar, providing body with needed fiber, supporting healthier digestion, supporting in weight loss, regulates cholesterol, fights cancer. Ang ganda ng barley. O sa mga nasa Zoom dyan, type 1 ka nga. Ikaw ba, nagbabarley ka na ba? Type 1 nga sa lahat ng mga nagbabarley na dyan. Okay? Ayan. And it also prevent ulcerative colitis. Yan. So, kapag pala ininom mo yan, kasama, di ba, nag-flush out ka na. Tapos nag-barley ka pa. O, di sure na yung detoxification mo. O, di ba, isa to sa reason, isa sa disease yan kung hindi ka nagdi-detoxify. Yang ulcerative colitis. Okay? Now, next. Sabi dito, should I take barley grass with or without food? Ha? O, sabi niya without. Yung iba. Ayan. Oh, you don't need. Kahit hindi. O pwede. Actually, mas maganda pa nga na wala pang laman, iniinom mo kasi mas mabilis yung absorption. Okay? So, yun siya. Now, sabi dito, anong oras ko naman yan pwede inumin, Miss Salen? Okay, halimbawa kung ikaw, Sir, anong oras ko yan iinumin? Ano? Ano sagot? Morning. Morning, ha? Ano sabi dyan? Sabi dito, pwede mo siyang inumin sa morning. Wow, palakpakan mo yung sarili mo. Sabi mo morning, so iinom ka morning ng barley. Ha? Pwede rin mid to late afternoon. Ayan. Pag medyo nafe-feel mo na ay stressed, you know, ganun, pagod na, tired na, exhausted, so pwede na. And then you can also post-workout recovery option. So, ibig sabihin, pwede naman po siya kahit 2 sachet or 3 sachets a day. Pwede po si barley. Okay po? Ayan. Ano pa? Sabi dito, over acidity. Kaya nadadamage ang cells. No? Meron tayong the ultimate antioxidant. Ano yan? Yung ating vitamin C absorbency. Palakpakan naman natin. Okay. So, napakahalaga ng vitamin C sa katawan. Tama? Kasi it boosts immunity. Ang recommended daily allowance daw is 500 milligrams a day. Okay? So, para magkaroon ka niyan, no, yung recommended daily allowance na yan, kailangan mong kumain ng 20 apples. Okay? 20 bananas, 2 watermelons, or 100 kalamansi. So, mamili ka na lang. Alin dyan ang gagawin mo, kakainin mo every day. Kaya? Hindi talaga. Di ba parang isang apple pa lang, 2 apple pa lang. Ayan, pero ito kasi siya. Ano bang epekto? Sabi ko nga, pag acidic kasi ang environment, it means it is prone to chronic diseases. Ang cancer cell, kapag acidic ang environment, nagtatrive ang cancer cells po dyan. At ito pa yung iba't ibang epekto, no, ng acidity or acidic. Kung ikaw ay acidic na yung katawan mo, ano sabi dito, yung lungs mo, it creates excess mucus in the body. So, it manifests coughing, breathing trouble, chest pain, fatigue, sinus issues. O kapag acidic ka sa intestine mo, indigestion. O yung mga sabi, ang hina na yata ng panunaw ko. Mga ganun. O, di ba? So, baka acidic ka, girl. Okay? Baka po acidic tayo. I-check nyo po itong mga symptoms na to kung ikaw ay meron ka ng acidic na body. Okay? Now, paano natin ma-address yung over-acidity na yan? Ayan. So, our absorbency is made of sodium ascorbate. Ayan. So, it's a Nobel Prize winner, Dr. Linus Pauling, in association with Alfred Libay, PhD. Grabe. I'd like to introduce our alkaline-based absorbency, vitamin C. Palakpakan naman natin. Kasi there are 2 types, no? Actually, may iba't ibang klase ng vitamin C. Yung
known is the ascorbic acid. Tama po, kilalang-kilala ang ascorbic acid, tama? Pero from the word itself, acid. Acid po siya. The very reason na hindi mo siya pwedeng i-take nang walang laman ang tiyan. Kasi maa-acidic ka. Okay? The good thing about an alkaline-based vitamin C, ito po ay made from the finest alkaline-forming plants. Fruits, vegetable, and seaweeds. Okay? Ayan po si Linus Pauling. Imagine mo, age ng 93, oh. Umiinom siya up to 12,000 milligrams of vitamin C, sodium ascorbate. Okay. Sa tingin nyo, sa ascorbic acid, pwede kayong uminom ng ganyan kadami? Ha? Pag ascorbic acid, up to 500 milligrams lang ang kakayanin ng stomach mo. Otherwise, magiging acidic ka na. Okay? So, grabe, remaining 30 years of his life, taking 12 milligrams ng vitamin C na sodium ascorbate. Diba? Now, ito na. Sorry naman. So, ito yung ating sodium ascorbate, vitamin C, 568.18 grams capsule. So, it's a non-acidic vitamin C kasi nga alkaline-based po siya na it boosts our immune system. Alam naman natin yan. And also, prevention and treatment of vitamin C deficiency. Okay? Now, let's have a comparison doon po sa existing na mga ascorbic acid, no, or acid type na vitamin C in the market. 'Di ba? Ang absorbency po natin, sodium ascorbate siya, so that's alkaline based. Now, we have ascorbic acid. From the name itself, it's acid based. Okay? Sa absorbency, it's 100 natural, pure and natural. Sa ascorbic acid, commercialized or standardized. Okay? Now, dissolve 5 times faster for quicker absorption. Alam niyo na yon. Yeah. Absorption, mas mabilis ma-absorb ng katawan natin. Pero, ang acid type, matagal. Okay? At napakarami pang extenders. Now, ang maganda sa absorbency, tatagal po siya ang protection niya. Uminom ka ng vitamin C natin, absorbency, 12 to 14 hours. Pero sa acid type, 3 to 4 hours ka lang niyang mapoprotektahan. So, ibig sabihin, sabi mo, mas mura naman yung ascorbic acid kesa dyan sa nyo, sodium ascorbate ninyo. Oh, pero ilang beses ka kailangan mag-take everyday? So, kung susumahin mo, parehas lang. Tapos, makakapag-take ka ba ng more than 500 milligrams? Okay? Ano pa? Non-irritant to the stomach. Kaya nga sabi ko, kahit walang laman ng tiyan, pwede kang uminom ng ating absorbency. No? Dito, it irritates stomach. So, ito, ang pH level ng ating absorbency. Yan, very low at 2.5. Okay? Safe for babies? Yes. Ma'am Salen, pwede po bang uminom mo? Yes, pwede po, pero wag niyong isama yung veggie cup. Di malulunok yan. Tatanggalin niyo, ha? Yung powder lang. Tapos halo niyo sa water or sa juice niya or sa milk niya. Okay? Now, it's not advisable yung acidic type. Ito pong ating absorbency can be taken more than 10 milligrams per day. Yan yung sinasabi ko. Pero dito, hanggang 500 milligrams lang po ang pupwede. O ito pa, 95% is absorbed by the body and only 5% will be flushed out. Ibig sabihin, ang mahal naman na absorbency nyo, mag-ascorbic na lang ako. O sige, o yan, 25% lang yung maa-absorb, magagamit ng katawan mo. Samantalang sa atin, 95%. Palakpakan mo naman yung absorbency. Diba? So, yan yung kanilang pagkakaiba. Okay? So, sabi dito, sodium ascorbate, vitamin C, ito yung kanyang health benefits din. So, it helps to get rid of the toxins inside the cell. Diba? Sabi ko nga, yung iba, sabi nila, bogus lang ang detoxification. No, it's a natural process. May mga talagang detoxifying system tayo sa katawan. Ang mga cells natin, they are dying. No? Gustong-gusto nilang mag-release ng mga toxins. Okay, ang cell natin. And paano natin matutulungan itong mga cells natin is to intake
ng mga matataas in antioxidant. At yan po ang ating absorbency. Palakpakan po natin. Oh, ayan. Ano pa? Sodium ascorbate, vitamin C, 14 hours, no? Na pinoprotektahan tayo. Okay? Ano pa? Yan, nag-absorb siya ng mga invaders and then it helps out in detoxification by, nire-release siya through our urine, perspiration, and through our bowels. Ayan po ang ating sodium ascorbate. Oh, another, ang vitamin C. Kasi ang vitamin C, sabi nga nila, it can work on its own. Pero yung ibang vitamins, hindi. Kailangan nila ng vitamin C. Kaya kung mapapansin nyo, sa L-glutathione natin, meron ding milligrams ng vitamin C. Kaya mas maganda, uminom ka nito, vitamin C natin, tsaka L-glutathione. Okay? Kasi yan, it produce more collagen ang vitamin C natin. Para saan ang collagen? Ito po. Repairs of blood vessel, bruises, and broken bones. Kaya maganda rin yung collagen natin. Gleam. Ayan. So, uminom din po kayo ng Gleam collagen po natin. Okay? Alam na natin? Yan. Now, ano pa yung ibang mga health benefits? Ito, talagang, di ba, naririnig naman na natin, no, that it helps in prevention of cancer. Okay? It aids na, okay, address yung cardiovascular health natin and also good eye health. Sa mga smokers, mag-vitamin C ka ha. Kasi kada hitit mo ng smoke, nababawasan ka actually ng 25 milligrams of vitamin C. So the more na sticks na hinit-hit mo, the more na nagdi-deplete ang vitamin C mo. Okay? So, mag-absorbency ka. Now, next. Ito yan ha. Ay, hindi mo na picturean. Ay, wala na. Next time na ulit. Attend ka ulit next time. Diba? Para may reason ka ulit next time. So ito, bakit may sodium? Sabi mo, diba? Ito po yun. So, ginagawa po siyang buffer para mas lalong maging less acidic yung ating vitamin C. Okay po? Yan. O ngayon, ano pa? Siyempre, sabi nito, how much and often should you take? How much? 1 to 2. Pag maintenance. Maintain lang. Daily. Pag okay ka naman, wala ka nararamdaman. Pero kung may sipon ka, di ba, medyo may trangkaso, yan, medyo na-stress. So, pwede ka naman mag-take 3 to 4. Okay? Kung meron ka bang ibang tinitake, it's best to consult your physician. Okay? Now, when you should not take, ito naman, syempre pag allergic ka sa sodium ascorbate. Okay? Or kapag meron kang hyperoxaluria. Ayan. So, yung oxalate, mataas yung oxalates mo sa ihi. Isang symptoms kapag may dugo ng ihi mo. Okay? So, huwag muna mag-take ng absorbency. Klaro po? Yes. Ayan. So, how should you keep this medicine? Not exceeding 30 degrees Celsius. Kaya yung iba sabi niya, hala, nag-iba yung kulay ng absorbency. Nagkakaroon talaga ng discoloration yan. Huwag mo sisisihin, ha? Kami, baka naman yan dinirect sunlight mo. Naiwan mo sa labas. Tapos na arawan. Okay? Meron po tayong ideal na temperature. Okay po? Kaya nga mainam yung storage, binabasa po natin, ha? Para hindi ko kayo naninisi. Sabi, ay, iba yung kulay, ba't nag-yellowish na? Ganon. Ba't nangitim? Ganyan. Baka naman sa inyo po yung problema. Okay? Now, yan po siya. Natututo ba? Kasi pag di kayo natututo, ayoko na. Alis na ako. Joke lang. Okay, may natutunan ba? And syempre, for visual, mamaya na tayo para tuloy-tuloy, okay lang? For visual presentation, sige. For visual presentation of our absorbency. Yan. Palakpakan naman natin. Mag-visual presentation lang po ako. Mabilisan lang po ito. Okay? Nakasaksak ba yan? Ayan. So, syempre, try natin. Di ba nag-compare tayo kanina ng vitamin C? No? Yung ascorbic acid, tsaka yung
Sodium ascorbate ba natin? Ha? Anong sabi doon? Iba? Yan. So, ang sodium ascorbate natin is alkaline based. Yan. Meron ba ditong ano? Ay, saan ba? Pwede ba mahirap yun? Kuya? Ayan, after. Sino ba yung sakit dito sa puso? Ha? Sino may sakit sa puso? Dudurugin ko na kasi sasabihin ko, ay durug kasi yung isa hindi. The market. So ito yung ascorbic acid po. So as you can see, ang sabi po doon, di ba, matagal, slower ang absorption kasi marami po siyang extenders. Okay? At medyo yellowish po yung kulay. Now, we have our absorbency. Pwede naman, jack and point. Ayan. Siyempre, ayan. So, ito po yung ating absorbency. So, sa kulay pa lang, hindi ko na hinalo ha. Pero sige, haluin natin. Wala kasi ako stirrer. Haluin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa color po, anong mapapansin? Yellowish. Here. Ang daming extender. Yung mga naglilipad-liparan dito po sa atin, halos wala. Very clear. Palakpakan nyo naman. Okay, tama pala yung sinabi. Galingan natin yung comparison kanina. Can we have that? Comparison. Nasaan yung comparison kanina? Kaya lang kasi, yan ha. So, clear siya. Yan. Tapos sabi, yung alkaline, yung ascorbic acid is ayan na ba? Or hindi pa? Next pa? Layo na pala natin, no? Ha? Balik pa? So anyway, sige, balik na natin. Ayan. Ayan. Diba? Gaano naman yata siya ng sarili. So, ito yung comparison. So, makikita natin siya. So, it dissolved faster, yes. Kasi kung makapapasin nyo dito, kahit siguro halu-haluin ka, makikita nyo pa rin, it has a lot of extenders. Okay? Now, ano pa? Siyempre, kailangan natin malaman yung pH level. No? Paano po malalaman yung pH level? Kasi usually, yung pH level po makikita yan sa kulay. So, meron po tayo ditong alkalinity test na tinatawag. Okay? Yan po. Pero gusto ko sige, okay na yan. So, mag-ano lang po tayo ng few drops ng alkalinity test. Ano yung pH? No? Yan. Meron po dito din. Ayan. pH balance natin. Supposedly, ito po yan. So, ang neutral po is 7. Usually po, light green po yan. Pero kapag more than 7 na yung pH level, makikita nyo medyo dark green na yan, going to bluish. Yun yun. So, more than 7 na yun. Ibig sabihin, that's alkaline already. Okay? Pero kapag yellow, pababa ang nakita po natin, that means it's acidic. Okay? So, tignan po natin. Ay. Ayan. Ano pong kulay ang nakikita ninyo? Alin ang naiba? So, grabe. Actually, nandito yan. Alam ko nandito yung pH level na yan eh. So, yan, pH level should be 7.5 to 7.8, meaning it's alkaline. Okay. So, meron yata ako dito na para ma-compare natin yung alkalinity ng ating vitamin C. Ay, hindi ko yata siya nasama. Tapos na eh. Yeah. But anyway, kung mapapansin niyo po dito, anong sabi po dito kapag yellow? Acid. Ha?
Ano pong kulay? Acidic? O sige, uminom ka ha, kasi nakakatipid ka dito. Sige, maging acidic ang katawan mo. Ito pong ating absorbency. Anong kulay? Going to blue na po siya, oh. So, palakpakan natin. It means it's kasi ang green yan po inuupuan ninyo. Ayan o, light green. Ito po yung blue. Diba? So, yan po. At sabi nyo nga, pwede kaya, try nga natin. Diba? Kasi, gusto ko rin pong i-try. Kasi sabi nila, itong daw pong ating vitamin C is, tawag po dyan, nakaka-energize. No? So, okay lang po ba i-try natin? Kasi ito po, diba? Ibig sabihin, may energy. Pag may ilaw, may energy. Tama po ba? So, okay lang po ba i-try natin sa ating vitamin C kung makakapagbigay ng energy sa ating katawan? Ready na po ba kayo? Yes! Ayan. Sayang, wala kasi yung isa. Yung isa paborito ko eh. Yung palakpakan mo naman ang absorbency natin. So, kapag ikaw nanginginas ka na, kasi sabi nung invite mo, magkikita kayo. Kaninang alas 3. Pero, alas 7 na ngayon, wala pa siya. Kailangan mo lang absorbency. Palakpakan naman natin ulit ang ating absorbency. Kaya so, tuloy na natin kasi 7 o'clock na. May another training pa po tayo. So, pwede na po yun na lang po. At least nakapag-demo na ako. At anyway, ito po. So, another flagship product of our company is the Acai Berry. Yan. Grabe, palakpakan naman natin yan. Yung iba, ayan, pa yata tong picture na to. But anyways, diba, yung iba kasi, sabi nila, ala, expired na. Ito po ay, international na date ang ginagamit natin for the expiration date. Kaya huwag kayong magugulat, baka mamaya may matanggap kayo. Like, for example, ngayon, anong date ba ngayon? It's March. Tama, March 13. So, or basta meron kasi yung iba nagugulat na hala, expired na po siya. Like this one, kung babasahin mo kasi yan from left to right, diba January 1, 2021 yan? Ang pagbabasa po pag international po, gitna po muna ha? Gitna ang month. And then day po yung nasa left and then year. Gets niyo po? Yes. Marami kasi nagbubulat. Okay? International po kasi yan, ng way ng pagtatatak ng manufacturing date and expiration date ng ating acai berry. Ayan, ito po ang nutritional facts ng ating acai berry. Oh, di ba? Hi! So it's a reddish purple fruit. It comes from the acai palm tree, which is native to Central and South America. Okay? Inch-long plant siya, ganyan. O, di man. Sabi inch-long, dapat ganun yun, di ba? Anyway, yan, acai berry. And ang atin pong acai berry improves immune system and combat cell damage. So, sa Brazil pala, ang world largest producer of acai, which is 85% of the world's supply. Yan. Okay? Now, ano po ito? Ating acai berry, no? Actually po, yung acai berry natin, hindi lang siya pure. But, of course, ano yan? Majority, the highest majority or percentage is acai berry. Pero the good thing is, it's a mix or combination of berries, no? And fruits. Ano yung mga yan? Acai berry, cranberry, mangosteen, grapeseed, okay, cottonberry, Roselle, okay, pomegranate, tomato, green tea, maki berry. Yan. Okay? Sabi, may narinig ako. Sabi, kapag daw medyo, no, mahina na si Manoy. Ha? Medyo, nahihirapan. Gusto magkaanak. Walang masama, i-try ko. Kasi may maki berry tayo. Yung maki berry natin, naku, talaga, i-try nyo yan, sir.
push ng drive yan. Okay? Kaya merong Maki Berry dito, di ba? At para sa mga may UTI, ay, sorry. At saka yung, na-excite ako. At saka yung mga may UTI dyan, okay? Ano yung UTI? Umibig tapos iniwan. Ay, hindi, joke lang. Eh, mga UTI po, may UTI, maganda rin po yung acai berry natin kasi meron po siyang cranberries. And at the same time, even the pomegranate po, maganda rin po yan. Okay? Para maiwasan yung UTI, urinary tract infection. Now, we can check, ano nga ba itong mga fruits na ito. So, napakataas ng kanyang antioxidants. Itong antioxidants, sila yung nagko-combat against free radicals na nakakasira ng ating mga cells. Okay? Now, vitamin C, yung cranberry, it has source of vitamin C, dietary fiber, vitamin E, vitamin K. Grabe. Okay? Now, of course, mangosteen is queen of all fruits because it is a nutrient dense. Napakataas ng kanyang nutritional value. Okay, ito yon yung antioxidant and anti-inflammatory properties. It has also high anthocyanins. Anthocyanins still antioxidant. Okay? Now, ang ating green tea naman, it contains B vitamins and folate or folic acid, magnesium, caffeine, and other antioxidant. Now, syempre yung ating tomato, kilalang kilala rin na meron siyang anti-cancer properties. Tama? Kasi meron siyang lycopene. Okay? Yan. And now we have the hawthornberry, which has a grapeseed, which has tocopherol. Ayan. And pro-anthocyanins. Now, ang hawthornberry naman natin, same siya ng apples and roses. Okay? And then, itong leaves ni Roselle naman, it's also rich in fiber and calyces, which is also nutrient dense. So, just imagine, ito namang ating pomegranate, ayan, punic collagens, and punicic acid. Yan po, unique substance that are responsible for most of their heart benefits. So, kung may mga problems po sa heart, yan, wag lang po yung nakipag-break sa boyfriend. Ayan, hindi po yan, ha? Okay, so, maganda po yung ating acai berry. Acai berry. Okay? So, palakpakan naman natin ang ating acai berry. Ito ang mga benefits niya. So, it's high in fatty acids, low in sugar. So, sabi nila, oy, pwede ba yan sa mga may diabetes? Mga diabetic, pwede naman po. Pero we have to keep po yung daily allowance ninyo na 30 ml. Ito po, oh. Isa lang ganito, ha. Kaya lang kasi ako po, nilalaklak ko po ito, eh. Kasi masarap siya. Natikman niyo na po yung acai berry natin. Sarap, no? Sarap gawing juice. Nilalagay ko pa nga sa parang wine, eh. Ganun. Parang red wine. Diba? Pero kapag medyo may problem na tayo sa sugar level natin, let's maintain sa 30 ml a day. Okay? Pero for those na healthy, pwede yan kahit 3 times a day. Okay? Ako nga nilalaklak ko, eh. And anyway, it's low in sugar naman. Okay? And also, it has trace of minerals, zinc, iron, copper, magnesium, potassium, and calcium. And also, it has, yan, yung anthocyanin. Natawag kasi dyan sa mga purple or red na pigments ng ating mga fruits. Anthocyanin, which is, meaning, antioxidant siya. Type of antioxidant. Okay? Now, ito yung isa pa. It has loaded antioxidant, fights free radicals. Okay? And yung ORAC value natin, yan, yung oxygen radical absorbance capacity. Yan po yung sinusukat, no? Sa isang fruits, okay, or food na kung gaano kataas yung kanyang antioxidant. So comparing our Unified Wellness Acai Berry na meron pong 15,405 na ORAC value versus Brand X. Yan, wag na nating pangalanin pa. Iilan lang naman yan sa market. Okay? So, na meron pong 4,669 na ORAC value. That means, grabe, times 3 more po na ORAC value ang ating acai berry, which is pinapalakpakan po natin. Yan. Ang
maganda pa po, di ba? Napaka-affordable ng ating acai berry. 1 liter, 2,300 lang. Sa iba, 900 ml, 2,800. O, saan ka pa? May discount ka pa. Tama? And we have also our cute acai berry, that's 1,300, which is 500 ml. Okay? Yan, ito yung iba pang benefits ni acai berry. Improves cholesterol level, boost brain functions. Actually, about the benefits po, nadidiscuss naman po yan during our regular PDE. Yan. So, at ito po ay mainly yung ating pong intensive product knowledge is about our active ingredients. Yan. So, ito po yung iba pang mga benefits ng ating acai berry. Yan. So, ini-invite ko rin po kayo kasi we have our PDE regularly. So, weekly naman po yan. Okay? At syempre, ina-acknowledge ko yung ating isa sa Warriors of Wellness, si Ma'am Jean Marquez. Syempre, yung kanilang husband. And grabe, family po sila. Imagine niyo na nandito. Grabe po ha, Warriors of Wellness na yan, pero nauupo pa dito. No wonder po, mga top earners na rin po natin sila. Palakpakan naman natin. Sila Ma'am Jean Marquez and Sir. So, meron din tayo, isa pa, Arctic Sea. Kasi, di ba, 4 organs kasamang heart and brain. So, si Arctic Sea po natin, I'm proudly introduce to you our Arctic Sea, our fish oil. Okay? Di ba po, si Century Tuna, sabi niya, di ba, it's good for your heart. Kaya daw, sikat na sikat. Tama po ba? Because Century Tuna has the omega-3. Tama? Pero ang ating Arctic Sea, grabe, hindi lang omega-3, kundi omega-3, omega-6, and omega-9. So, ibig sabihin, heart and brain health. Ang pwede po nating makatulong ay ang ating fish oil, Arctic Sea. Okay? Now, paano ba yan? Ano ba kasi yan? Bakit ba kailangan may omega-3, omega-6, omega-9? Okay? Anong pagkakaiba ng mga yan? Omega-3 po kasi is yan. ALA and EPA and DHA. So, yan yung mga omega-3s na tinatawag. Yan po yung yan, ha? Yung tatlong yan. Okay? Ano naman yan, misalin? Okay? Ano naman ngayon yan? Tatlong omega-3 na yan. Okay. Para saan ba tong omega-3? Ito kasi siya, oh. Sa mga arthritis, wag kang magtiis. Okay? Mag-Arctic Sea ka. Okay? Kasi anti-inflammation. Sa mga hindi pagkatulog. Okay? Improves health. Ano pa? Promotes brain health during pregnancy. Sa mga buntis dyan. Buntis ka ba? Okay. Pwede po sa buntis yan. Pero of course, pwede pong ipacheck din muna sa OB. Kasi ako po, nag-take ako niyan after na po ng trimestral ko. Pero it can. Pwede po. Ipacheck nyo na lang din sa OB. Kasi ako, pinacheck ko po. Actually, during, nung nagbubuntis pa po ako noon, nagtitake po ako ng acai berry, absorbency, and Arctic Sea. Pwede po. Pero i-check nyo muna po sa inyong mga OB. Okay? Pero first 3 trimestral ng pagbubuntis, sa akin po ha, on my own experience, pinatigil po muna. Okay? Pero after the trimestral, okay na po siya. Nag-take na po ako. Okay? Now, it also fights depression and anxiety. And it supports heart health. Ano naman nga yan, ma'am? Omega-3, 6, and 9. Ito pa. Yung ibang mga benefits niya. Brain health. During pregnancy and early life. What are the symptoms of coronary heart diseases? Ayan. So, ang omega-3 can improve, no? Risk factors for heart disease. Kaya yung mga medyo may history dyan ng heart problems, ito po, we encourage you to take our Arctic Sea. So ito yan, no? Grabe, no? Symptoms for long period, pero pag nag-chronic na siya, naging chronic na, chest pain, shortness of breath, myocardial infarction, and then later on, gulat. Sabi malakas pa siya. Kausap ko lang siya kahapon. Tapos biglang na heart attack. Sudden death. Okay. Now, ano yan? Usually nagbabypass. Kasi kapag nag-build up na nga, ang tawag kasi dyan yung plaque,
arteriosclerosis na yung ugat nababarahan na kasi may mga plaque. Okay? Yan. So, ito pa, omega-3 improves sleep sa mga hindi nakakatulog dyan. Okay, ano pa? Ito yung ALA, isa dun sa omega-3 na tinatawag, na usually dito siya makukuha sa mga pagkain na to. Anong kinagandahan ng alpha-linoleic acid? It prevents, famous in treating diseases of the heart and blood vessel. Kaya, basta ang fish oil natin, para hindi kayo mahirapan, maganda po siya sa heart and brain health. Sabi niyo, heart and brain health. Okay? Ano pa? Yan. Atherosclerosis, hardening of the blood vessels. Kasi, yun po yung reason bakit yung iba tumataas yung blood pressure eh. Kapag hindi na yung ugat is hindi na nag-expand. Kasi malutong na. Hardening. Di ba po ang blood, dyan po yung nutrients and oxygen eh. Siya po yung nagdadala ng oxygen sa buong katawan and also nutrients. Paano kung na-block? Paano kung makipot na yung daluyan ng dugo mo because of the plaque? Yun po yung reason. Magugulat ka, stroke. Pag hindi nadala agad, kahit seconds lang, hindi na supplyan ng brain ng oxygen, stroke. Pag ang heart hindi nasupplyan ng oxygen, few seconds lang, heart attack. Okay? So, wag ho nating hayaan na magkaroon ng plaque build-up sa ating mga blood vessels na tinatawag. Now, ito naman yung EPA. Yan, isa sa omega-3. Anong halaga niya? It can prevent the blood from clotting easily. Okay? Yan po ang trabaho ng ating EPA. Yan. So, it also preventing and reversing heart disease sa mga meron dyang angina. Yan po ha. Sa mga may asthma, sa mga may cancer, sa mga menstrual problems. Ayan, grabe. Sa mga natutulog. Di ho bawal matulog, wag ka lang humilik. Ayan, kasi magigising yung katabi mo, natutulog din. Hindi, joke lang. Ayan, so ito pa po, yung iba pa. Okay. Kidney diseases, hay fever, lupus. Okay. Docosahexaenoic acid or DHA. Yan. So, isa yan sa omega-3 din. Ano ba yung DHA na yan? Para sa mga nerve tissues pala yan. So, development of eye and nerve tissues plus sa risk of heart and circulatory diseases. Okay? And also, yung mga bad cholesterol. Nalolower din niya yung triglycerides natin or yung mga LDL na tinatawag. Okay? Ay, ayaw na niya. Ayan. So, dito sila usually makikita or makukuha yung ating DHA. Ayan. Mackerel, herring, tuna, salmon. Wow. Saan ba ginagamit si DHA? Bakit mahalaga siya? Ayan. So, sa mga may type 2 diabetes, no? Sa mga coronary artery disease, dementia. Ayan. Sa iba naman, ginagamit for improving vision, treating depression, ayan, and reducing aggressive behavior in people. Sa mga nadidepress, sa mga may anxiety dyan. Kasi hanggang ngayon, wala ka pang pay-in. Hindi, joke lang. Kailangan mo ang fish oil o Artexin natin, okay? So, ano naman ang omega-6? Bakit siya kailangan? Very important to strengthen much needed function and healthy in growth and development para sa optimal health. Okay? So, yan ang ating omega-6. Dito naman natin makukuha, okay? Ito yung mga omega-6 rich foods na nasa paligid po natin. Ayan.
Ano ang mga benefits niya? Reduce nerve pain. Fights inflammation. Treats rheumatoid arthritis. May help reduce ADHD. May kilala ba kayong ganyan? May ADHD. So, you can recommend our Arctic Sea. Okay? And reduces high blood pressure and lowers risk of heart disease and also supports bone health. Okay? Now, ano pa? Si omega-6. Ano yan? Ito muna. Ito yon. So, kapag meron ka nitong mga conditions na to, better yet, ask your physician before taking our Arctic Sea. Tapos yung iba na nagtitake na ng blood thinning na mga medications, pa-ask po muna. Okay? Wag po muna tayo mag-take ng Arctic Sea. Kasi ito may properties po siya na anti-clotting po, di ba? Para hindi mag-clot easily. And also, yung blood thinning kasi pag pinagsabay. Okay? Now, ayan. So, yan po, yung mga contraindications po when it comes to our Arctic Sea. Ayan. Para at least alam nyo din. Okay? Ito naman, ano yung si omega-9? Actually, hindi tayo makakabuo ng omega-9 kung walang omega-3 at saka omega-6. Okay, ano naman si omega-9? Ano naman ang kanyang halaga? Okay, so hindi tayo makakapag-produce ng omega-9 pag wala si 3 and 6. So ano ang benefits ng omega-9 natin? Yan. Ay, dito yung mga rich food. Ano yung oras na ba? Ay, ayan, tapos na. Okay? So, ito, kapag lack of omega-9, ito po yung ating mga mafe-feel. So, kapag tignan mo yung katabi mo, may dandruff. Ito, importante, male sterility. Okay, maiwasan. Arctic Sea po ang kailangan. Tignan mo yung katabi mo ulit. Baka may dry hair, dry eyes. Kailangan mo na, mag-Arctic Sea. Okay? So, yung mga may irregular heartbeat din, maganda din ang omega-9 sa kanila. So, help asthma, diabetes, arthritis, osteoarthritis. Ay, thank you na daw. Tapos na. Thank you very much. Pero ito, very, very real quick lang. Pwede po bang paano po ng hot water? Para lang po sa ating visual stimulation. Pwede po makahingi dyan ng hot water. Kahit po hanggang dito lang, kalahati lang po. Ayan. Kasi gusto lang po nating makita how potent yung ating Arctic Sea. Just imagine yung iba po kasi, they're claiming they have omega-3. Pero ang Arctic Sea po natin, grabe po siya na makatulong sa brain and heart health natin kasi meron po siyang omega-3, 6, and 9. Ngayon, yung iba nagsasabi na yung fish oil is potent sila. So, tignan po natin how potent yung ating Arctic Sea. Okay? So, yan. So, habang inihintay natin ang ating Arctic Sea, nasa na? Ayan. So, meron na tayo ngayong 60 capsules ng ating Arctic Sea. Ayan. Ito naman yung ating L-glutathione. Ayan. Grabe. Ang mga products natin. Ayan. So, ito hindi rin po ako actually nawawalan ng Arctic Sea. So, sabi nga po natin, di ba, ito ay for brain and heart functions na para maging healthy po siya. And also, yun pong plaque na tinatawag na nabubuo sa mga blood vessels po natin. So, if we wanted po na, sabi nga, prevention is better than cure. Tama po ba? So, let's see. Ito pong ating fish oil. Ayan. Paano nga ba, How it works, sa body natin, okay? Bakit po, Miss Salen, na styrofoam po siya? Because ang styrofoam po, it has actually similar na molecular structure nung ating mga plaque na nagbi-build up dun sa ating mga blood vessels, okay? Now, bakit naman warm water yung ilalagay natin? Kasi 'di ba, tayo ay warm-blooded animal. Ay, hindi, mammals pala. Huwag ka pumayag na animal ka, ha? Okay. So, try lang po natin. Wala ko pang pinch. Ayan. Dagdagan pa natin. Sorry po, Kasi wala akong pang pinch.
siya. Kaya sabi nga nila, kung yung mga bad oil, di ba, sa katawan natin, di ba, usually ano ba, pag nagpapa-change oil ka, ay ano ba yung ginagamit? Di ba, pag nagpapa-change oil, ano ba yung ginagamit? Di ba, oil din? So, same thing dito, dahil nagkakaroon ka ng plaque or toxin build up or fatty deposits sa mga blood vessel mo, so ang kakailanganin din natin is fish oil. Okay? So, nakikita nyo na ba ang mangyayari? Grabe, wala pa nga. Oh, ay, sorry. Wala pa nga. Naputol na po yung styrofoam. Ganyan po, kapotent yung ating fish oil. Yan. So, palakpakan